Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan ang questions and answers, huwag kalimutan ang mag-like and share at sa hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na upang ma-notify kayo ng YouTube sa mga bagong uploads. Halina at atin nang pakinggan si Brother Eli Soriano. Sa itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Tapos isa pa ho, nagdalilito rin ho ako, no? Doon ho sa awit, sabi ho ni David, matanda na raw ho siya, at hindi daw ho niya nakita ang matuwid na nagbe-beg daw ho ng bread. Tama yun. Nanghihingi ng... Bakit ho si Lazarus nanghihingi ho ng bread doon sa mayaman? Eh, ikaw naman pala kasi, hindi mo iniisip yung sinasabi eh. Sino ba may sabi noon? Si David. Eto, sabi ni David, sabi niya, ako'y naging bata at ako'y tumanda na, hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan o ang kanyang mga anak ay nagpalimos ng tinapay. Di ba yun na nakasulat? No? Opo. O eto ngayon, ano ba si David? Di ba hari? Aha. Di ba hari siya? Aha, aha. Saan siya nabubuhay? Sa Israel. Aha. O ang Israel, bayan ng Diyos. Opo. Bayan ng Diyos na sumusunod sa Kanya, hindi pinapabayaan ng Diyos yun. Aha. Naglakbay nga sa ilang 40 anyos hindi na luma ang mga damit hindi nagkulang di ba? Opo. O kaya walang makikita nga si David. Within the confines of his kingdom, wala siyang makikitang matuwid na pinabayaan dahil isang bayan silang matuwid. Pero tandaan mo, nang dumating si Kristo sa Israel, isang panahong napakasama na ng takbo ng Israel. Kaya pati poverty nagre-reign na among the people of Israel. Kasi masama na ang tiempo ng panahon ng ating Panginoon Kristo. Ligaw na sila, kaya nga sinugo na siya ng ame, di ba? Ayun. O ngayon, kaya meron ka mang makita ron, si David lang naman ang nagsabi, wala siyang nakita Hindi naman sinabi ng Diyos, wala akong nakita. Ang Diyos nakikita lahat Si David, meron siyang hindi pwedeng makita di ba? O tamo? Ayun. Kaya kung yun, salita lang ni David, sa kanya lang, totoo yun. Wala nga siyang nakita noon. Pero ikaw, may nakita ka si Lazaro, di mas mapalad ka kay David. Siya hari, may nakita ka, hindi niya nakita, di ba? Kasi hindi naman nilahat ni David na wala kang makikita. Wala siyang sinabing gano'n. Sabi lang niya, wala siyang nakita. Kanya yun, wala siyang nakita. Ako nakakita si Lazaro. Hanggang namatay, pulubi. O, di ba? Ganun yun. Kasi ostensibly on its face, parang may contradiction na doon. Walang contradiction sa Biblia. Ang may contradiction lang, yung utak nung nagbabasa. Yung Biblia, hindi. Ayun. Itatanong ko po yung nasa Roma 7:7. Sabi po sa Roma 7:7, kung wala sanang kautusan, walang kasalanan. Bakit po naparusahan sa panahon ni Noe yung mga tao samantalang ang kautusan ay pinatupad kay Moises? So, kakamali kayo. Ang kautusan sinasabi niya sa panahon ni Moises sa utos. Di ba? Pero sa panahon ni Noe, may kautusan po noon. Meron na Oo. Alam niyo ba na yung binigay sa 10 utos sa 2 tapyas na bato nakasulat? Bago yon, meron nang inilagay ang Diyos sa puso ng mga tao na kautusan. Pakinggan nyo sa isang talata ng Roma, sa 2. Ito po ang sinasabi sa 2 at ang talata po ay 14. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso. Ayun, ang Diyos po, nilalagyan ng tao ng budhi na kung saan nakasulat ang kanyang kautusan. Kaya kahit hindi ka pa po nakakarinig ng kautusan, alam mo na yung masama't mabuti Kaya po pinarusahan sa panahon ni Noe, nilalabag nila yung kautusang inilagay ng Diyos sa kanilang puso. Hello, Brother Eli. Yun po. Brother, tatanong ko lang po, totoo po ba na namatay si Adan sa araw na yon nang kumain siya ng prutas na pinagbabawal ng Diyos? Ang sabi ng Diyos sa kanya, sa araw na kumain kanya
walang pagsalang ikaw ay mamamatay. Hindi naman sinabing sa araw na kumain ka, patay ka. Hindi. Sa araw na kumain ka, mamamatay. Ibig sabihin, ang death o ang kamatayan may process. Gradual yan kapatid. Sino po ba maliligtas, yung taong wala sa iglesia ngunit patuwid, o yung nasa reliyon po pero baluktot naman po ang pamumuhay niya? Kasi sabi po ng iglesia ni Cristo, di ba, kung wala daw sa kanila, sila lang hindi daw maliligtas. Ano yung comparison mo, iho? Ano po, kasi di ba sabi po ng iglesia ni Cristo, pag wala daw po sa iglesia nila, hindi daw po maliligtas. Ang tanong ko po, kung wala po ba sa tunay na iglesia, pero matuwid, maliligtas po ba o hindi? Alam mo, kung wala ka sa tunay na iglesia sa dahilan na hindi mo narinig, at wala kang malay, halimbawa, nandun ka sa bundok, o kaya hindi ka inabot ng Biblia o ng sibilisasyon, may pag-asa kang maligtas. Sinasabi yan sa 2 ng Roma, versikulo 11 hanggang 15. Pero kung halimbawa, nabalitaan mo, nakilala mo na may Biblia ka, meron talagang tunay na iglesia, nanatili ka pa dyan sa relihiyon mong mali, hindi ka magiging dapat sa Diyos niyan. Kahit matuwid po ang buhay niya? Hindi ka pwedeng maging matuwid pag hindi ka sumusunod sa Diyos. Opo. Atin. Brother Eli, tatanong ko lang po sana kung papatawad po ba ng Diyos yung tao na, halimbawa, third sex po? Walang taong hindi pinatatawad ng Diyos kung nagsisisi at kung siya ay nagbabagong buhay. Alam mo kasi, yung pagpapatawad, awa ng Diyos yan Ang totoo, wala naman taong makakatayo sa Diyos pag hindi niya pinatawad, kahit lalaki, kahit babae, kahit third sex pa. Pakinggan mo may nagbabasa tayo sa awit, kapatid na Willie. Ganito po ang sinasabi sa 30 at ang talata po ay 3 ng awit. Kung ikaw, Panginoon, magtatandaan ng mga kasamaan, o Panginoon, sinong tatayo? If thou, O Lord, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? Sino pa makakatayo? Kung tatandaan niya ang kasalanan. Ibig sabihin, hindi niya tinatandaan ng kasalanan. Pinapatawad niya yan. Nasa 4:7 yan ng taga-Roma. Ito po ang banggit naman sa 4:7 po ng Aklat ng Roma na sinasabi, mapapalad, yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. Mapalad ang tao na sa kanya'y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Ngayon, kapalaran yun Sabi ron, saying, blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. Sa 8, ang sabi, blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Even if you have sinned, if the Lord will not impute your sin on you, then you are considered spotless or sinless. And you are blessed according to the Bible. Kaya, hindi naman sinabi dyan na ang third sex puwera dyan Diba? Opo. Lahat ng tao yan. Aking tanong po ay dahil marami pong mga kuwan sa 1 Corinthians 2:8 kasi sabi po na diyan na wala daw nakaintindi ng mga rulers noon sa Israel. Kung sana naintindihan nila yon ay sana hindi ipinako si Kristo sa cross. Bakit po kailangan ba talaga mamatay si Kristo para mayroon na yung kaligtasan? Hello? Okay. Sige po, standby po kayo. Ano yung essence ng tanong niya, kapatid na Joseph? Kailangan daw po bang mamatay ang Panginoong Hesukristo para magkaroon ng kaligtasan, Brother Eli? May binigay siyang talata, kapatid 1 Corinthians 2:8. Talagang magulo ang linya rito sa amin, Brother Joseph. Aha. Sige. Ulitin natin Brad Willie. Basahin natin ang unang Korinto 2:8, yun ang binigay na talata ni Bang Cirilio. Ito po ang sabi rito, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutang ito,
sapagkat kung nakilala sana nila, ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ngayon, anong tanong niya? Kailangan daw po bang mamatay ang Panginoong Hesukristo para magkaroon ng kaligtasan? Alam mo, ang Diyos may mga plano eh. Merong plan A, may plan B, may plan C, kapatid na Josel. Mhm. Hindi naman iisa ang ano ng Diyos eh. Pwede naman niyang iligtas ang tao na hindi kailangan mamatay si Kristo, di ba? Opo. Kung masusunod yung kalooban niya, hindi kailangan mamatay si Kristo. Kasi sinugo niya ang kanyang anak upang sampalatayanan ng sanlibutan. Palagay mo ba kung lahat ng pinangaralan sumampalataya, papatayin siya? Hindi magkakaganon. Hindi magkakaganon. Pero maliligtas yun dahil sumampalataya sila, di ba? Opo. Ganun lang yun. Apo, Brother Lee. Opo. Pwede pong, Alam niyo, pagkahina-hina ng dating sa akin, Brother Joseph ay, mahina. Hindi ko rin marinig. Pero, hindi kaya, kasi, di ba si Kristo at saka yung tatlong disipulo niya ay, yung bago siya dinakip ng mga Romano, at sila nagtago, di ba? At sabi ni Kristo, huwag kayo matulog, at kasi darating yung kanyang arestuhan siya noon. So, di ba gayon si Jesus Christ ay, at saka sabi niya, let this cup pass from me, or something like that, na ayaw niya, hindi siya gusto mamatay. Pero bakit, in fact, yung mga disipulo ni Kristo din, ay hindi maligaya na namatay si Kristo. Hindi kaya na ang plano ng Diyos kay Kristo ay hindi siya mamatay sa cross at siya ay magkaroon ng kaharian dito sa mundo, na tunay na kaharian, na siya ay maging hari na literal, na hindi patay, at maglaganap ang kanyang lahi. Hindi ba kaya yan ang plano ng Diyos kay Kristo? Ano essence nun, Brother Joseph, mahina eh. Okay. Mang Cirilo, standby po ha. Sabi po ni Mang Cirilo, Brother Eli, anong daw pong dinarakip ang Panginoong Jesucristo? Nagsalita siya na sana makalagpas sa kanya yung sarong ito, which gives him the impression na kay Kristo ayaw niyang siya mamatay po eh. At gayon din daw po yung kanyang mga alagad na kasama, malungkot sila sa mangyayari na mamamatay ang Panginoon. Hindi po lang yung impression, ano? Opo. Hindi totoo na ayaw mamatay ng Panginoong Jesus. Mhm. Dahil dito ang wikay na parito ako sa sanlibutan, sabi niya. Talagang nakahanda siyang mamatay, pero yung sinasabi niya, kung maaaring makalagpas sa kanya yung sarong ito, hindi naman yun yung kamatayan eh. Yung saro, larawan ng kanyang sari-saring hirap na titiisin. Diba? Yun ang nasa Biblia. Ngayon, sabi mo, nalungkot din yung mga alagad niya nung siya mamatay. Tama yun, natural lang naman yun, nakasama nila si Kristo eh, diba? Opo. Pero gaya nga ng sinabi ko, may possibility namang huwag siyang mamatay eh. Meron yun, kung lahat ba ng tao sumampalataya sa kanya, ipapatayin pa ba siya? Diba? Gusto naman Diyos kasi lahat ng tao sumampalataya, kaya lang ayaw ng ibang tao, kaya pinatay siya. Diba? Ganun yun. Tama po yan. Hindi ko kasi napakadami nga ang religion as of now dito sa ating bansa na karamihan ay Sunday ang tinutupad, while God has given us the 10 Commandments, and the 4th Commandment is lahat ng commandments isinulat niya ng kanyang sariling kamay sa dalawang takyat na makatwid po, Sister Mila, ang inyong pong problema ngayon ay bakit Sunday yung iba ay samantalang Adventist na inyong kinabibilangan ay Saturday. Hindi ganun po ba? Oo. Okay, tatanong po natin kay Brother Eli, ano nga po ang ibig sabihin, Brother Eli? Bakit daw po sila bilang Sabadista ay Sabado silang titipon samantalang ang karamihan naman daw pong religion ay Sunday naman? Hindi naman nakakataka kay Aling Mila dahil member siya ng Seventh-day Adventist. Sinabi naman niya. Opo naman. Natural, kung ano yung tinuro sa kanya, siya magiging tapat siya ron. Yun lang naman ang attitude ng taong tapat, di ba? Opo. Pero ang hindi itinuro sa kanya ng Seventh-day Adventist, hindi batas yan sa panahong Kristiyano. Ayun. Especially the 10 Commandments, hindi mo batas yan sa panahong Kristiyano, Aling Mila. Tayo po'y sakop ng kautusan ni Kristo, kapatid. At makikita nyo sa Biblia,
ang mga Kristiyano nagtitipon unang araw ng Sanlinggo, the first day of the week. At the very day, doon din nila kinukuha yung collection for the saints. Kaya, although it may seem paradoxical or impossible for you, because you have known the Sabbath since you entered the Seventh-day Adventist Church, hindi nila ho sinabi sa inyo ito Babasahin ko lang sa sa Hebrews chapter 4. Pakibasa, Brother Willie, yung verse 9. Ito po sabi sa 4:9, Hebreo. May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat, ukol sa bayan ng Diyos. Alam nyo naman siguro ang dahilan kung ba't sinabi yan ni host ng banal na kasulatan, kasi marami pong Sabat sa Israel. May Sabat po ng araw, may Sabat ng linggo, may Sabat ng taon, may Sabat ng balag, ng bukid. Marami pong Sabat sa Israel Pero ang sabi po ni St. Paul, there remaineth therefore a rest to the people of God. May natitira pang isang pamamahinga na Sabat ukol sa bayan ng Diyos, sabi niya. Alin itong natitirang ito? Itataas lang po natin, Pakinggan niyo sa 8. Sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Ayan, ito po, sabi ng Biblia, if Joshua had given them the rest, then he would not have afterwards have spoken of another day. Yung ibinigay sa kanila ni Joshua, alam niyo po, na-enjoy ng mga Israelites ang tunay nilang Sabat o pamamahinga when they finally settled into the land of Canaan. Doon po in-observe yan kasi ino-observe man nila yan sa wilderness for 40 years sila naglalakbay. Hindi nila na-i-enjoy talaga yung real Sabat kasi alis sila ng alis sa mga lugar nila, naglalakbay sila Finally, they settled to Canaan. At doon nila na-enjoy yung 7th-day Sabbath, Tuwing Sabado, nag-aano sila, namamahinga sila. Pero, merong sinasabi rito na may hindi ibinigay sa kanila si Josue. This is another day or another Sabbath. Hindi ito yung Sabbath na 7th day. Kasi Joshua administered the people of Israel, making it sure that they observe the Sabbath. Anyone who will not observe the Sabbath will be put to death by stoning. Kaya yan ang ipinatupad ni Josue, yung 7th-day Sabbath. But the Apostle Paul in his letters to the Hebrews is teaching us of another Sabbath, which was reserved and was not given by Joshua to the Israelites. This is another day, another Sabbath, one day, reserved for the people of God or para sa bayan ng Diyos. Hindi po ito Sabado, kapatid. Akala ng mga ibang Sabadistang pastor, Sabado ito. Hindi po ito Sabado, hindi nga ito binigay ni Josue. Yung Sabado, binigay ni Josue yun ito, hindi binigay, reservado ito para sa bayan ng Diyos. Ano pong Sabat ito? Anong day ito? If we may continue, Brother Willie, doon sa Hebrews pa rin 4:7 ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ayan, ito yung isang araw na natatangi. He limited a certain day. Hindi po ito days, Remember, ang pagkakasabi, in any translation, singular ang ginagamit. He limited a certain day, saying, ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi na ng una. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Ayan, ito pala isang araw na natatangi, na sinasabi ang wika itong araw na ito doon sa awit ni David, na pagka narinig nyo ang kanyang tinig, huwag niyong pagmatigasin ang inyong puso. Ito po'y araw na may tinig. Ito yung araw na sinasabi doon sa awit ni David, sabi ni St. Paul. Puntahan natin kay David kung aling araw yan, kapatid na Willie. Sabi po yan sa awit, 118,
at ang talata po ay 118, verse 22. 22. Ang bato na itinakwil ng nangagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Ayan, si Kristo yan, ha? The stone which the builders refused is become the headstone of the corner. Tapos, ano sabi? Tuloy natin. 24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Sa 24, this is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Si Kristo yan, tinutukoy na araw na yan, Kaya isa na lang yan, Si Kristo yan. Yan ang tunay na Sabat for Christians o bayan ng Diyos. Kaya sabi ni Kristo sa Kristiyano, hali kayo, pasanin nyo aking pamatok, papagpapahingahin ko kayo. Nakakasumpong kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Yan ang Sabat sa panahon ng Kristiyano, si Kristo. Entering Christ as the day that the Lord has made, it is enjoying the real Sabbath for the rest of your life. Pag nasakop ka po ni Kristo, si Kristo ang kahulugan niya ay kapahingahan sa lahat ng kasamaan na ibinubulot ng gusto. That is deep in your heart. Yan po ang pinasabing Sabat, isa lang yan, hindi marami yan. Sa Sabadista, tuwing Sabado, nagsasabat Enda, pa noon, pa isang taon, 52 yun. Ito sinasabi, a day. A day. Yan po sinasabi sa Biblia, kapatid. Sister Mila, okay na po? Ay, para sa akin, hoy. Kasi kayo na ang nagsabi na ang Biblia ay hindi mapapasupalian. There is no contradiction. And Jesus Christ came here. Sa Matthew 5:17, sinabi niya, I did not come to destroy the law but to fulfill. Oh, yeah, that is very exactly said. At saka, He did not destroy the law. But which law he did not destroy? Hindi ho yan yung Sabat. Ang katunayan, hindi nga niya pinangili ng Sabat Pakinggan nyo sa 5:18. Ng John. Sabi po sa 5:18 ng San Juan, ito po ang nakasulat dito. John 5:18. Dahil dito nga'y, lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Bakit? Sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos, na siya'y nakikipantay sa Diyos. Ganyan, declaration ni John, si Juan po may sabi nito, yung apostol. Ang mga Hudyo, the Jews fought the more to kill him because he not only had broken the Sabbath, but also said that God was his Father. Ayun. Kaya po si Kristo, totoo na sinabi niyo na nasa Biblia, he did not come to destroy the law, but to fulfill it. But what is that law? Is that the law of Moses? It will be nonsense, it will be stupid for us to ask Jesus Christ to fulfill the law of Moses or the Ten Commandments. Hindi po. Kasi yung Ten Commandments, it was not meant for Jesus. It was meant for those people who do not believe in o who are unruly. Sinasabi yan pakabasa, Brother Willie, sa 1:8. Ito po sinasabi sa 1 Timothy 1:9. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo. Ayan, yan ang pinabukulan ng 10 utos. Hindi para sa taong matuwid yan, kundi sa mga walang kautusan at manggugulo. Kanino pa? Dahil sa masasama at mga makasalanan. Kanino pa? Dahil sa mga di banal. Kanino pa? At sa paglapastangan. Dahil sa nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina. Ayan, yan iniukol yung 10 utos sa mga nagsisipatay sa ama, sa ina, mga lapastangan, manggugulo. Hindi yan para sa taong matuwid. Bakit nagsasabihin yan inobserve ni Kristo? Alam nyo, si Kristo, sabi niya, meron siyang batas na hindi niya sisirain. Alin yung batas na yon? Yun po'y batas para sa kanya. 10:7 of Hebrews, kapatid na Willie. Ito po ang sabi sa 17 ng Ebreo, nang magkagayoy sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa balumbon ng aklat, ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Ayun. Meron po siyang gagawin talaga sa lupa, hindi niya sisirain. Yung nasusulat tungkol sa akin, sabi niya. Meron yung batas ng Diyos nakasulat exclusively for Jesus Christ. Hindi niya po sinira yun. Lahat yun, sinunod niya. Yan nga po ang sabi niya dun sa
kruse, consumatum est, nasunod ko na, naganap ko na lahat. Para sa kanya yun, hindi ho yan ang 10 utos, kapatid. At hindi po nangili ng Sabat si Kristo, 5:18 ng Juan. Brother Eli, tunay po kaya may buhay pagkatapos ng ating dito sa mundong ating ginagalawan ngayon? Is there life after this? Si Dr. Danilo Rosas, PNU President. Bigyan natin kay Brother Eli para ma-discuss naman niya para kay Dr. Rosas yung kanyang kahilingan. Brother Eli? Brother Josel, ano yun? Tunay daw po bang may buhay Pagkatapos ng buhay na ito. Yung life after death daw po. Seemingly, halos lahat ng tao naniniwala dyan kapatid na Josel. There is life after death. Pero ako, paniwala ko, no? There is death after death. Death after death? Yes. Paano po yun? Meron kasi sinasabi sa Biblia na ikalawang kamatayan. No? There are people who live to die and to die again. Sinasabi yan sa Apokalipsis, pakinggan niyo. Ganito po ang sinasabi dito po sa Apokalipsis. Ito po'y nasa 20 at ang talata po ay 14. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. There is such thing as second death sa Biblia, no? Sabi, this is the second death, which is the lake of fire. Ngayon, sinong mga tao ang pupunta dyan sa lake of fire, which is the second death? Pakinggan nyo sa Apokalipsis pa rin. Yan naman po'y nasa 21 at 8 ng Apokalipsis. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ayun, maliwanag dyan na mayroong mga taong nakatakda na mapunta sa ikalawang kamatayan. The fearful, the unbelieving, the abominable, the murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake, which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Kaya, meron talagang taong nabubuhay at mamamatay para mamatay uli. There is death after death. Yan. Yan ay katotohanan, hindi pinag-uusapan, kapatid na Josel. Lagi na lang na orientation ng tao, there is life after death, but hindi nila pinag-uusapan ng isang bagay na biblically factual, and that is death after death. Would you believe that there is death after death? There is. Sabagay, wala akong pakialam kung maniwala ka, Brad Josel, o hindi. Diba? Ang pakialam ko, mabasa yung nasa Biblia para sa impormasyon ng tao, lalo na po dun sa ating kagalang-galang na presidente ng PNU. There is really death after death. Pero let us talk now of the more popular term being used by people. There is life after death. Alam nyo, biblically, parang hindi yun kapatid na Josel Bakit po, Bradeli? Parang hindi yan hindi biblical yung salitang life after death. Wala po ba sa Bible yun, Brother Eli? Ewan ko sa'yo kung makakabasa ka nung salitang life after death. Wala nga rin po akong nabasa Ako may mababasa, there is death after death because there is a second death. Destined to all people who are unbelieving, the abominable, all liars, the idolaters, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Therefore,
my belief that there is death after death is biblical. Ngayon, yung salitang life after death, alam mo, ang namamatay sa tao, kapatid na Willie, Ano po? ang namamatay yung katawan eh. Yung laman, di ba? Apo. Yan ang namamatay. Eh, yung laman na yan, pag namatayan, eh, patay na yan. Hindi naman bubuhayin na uli as ang tao na pagka dadalhin ka sa langit o dadalhin ka sa impyerno, na the very same essence ang mangyayari, no? Magkakaroon kasi ng ng transformation, yung pagbabago ng anyo ng tao, pagkabuhay na maguli. Pakinggan nyo sa unang Korinto 15. Ito po ang sinasabi dito po sa 15 at ang talata po ay 51. Patuloy. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Doon pala sa resurrection, kapatid na Willie, no? Apo. Ang sabi ni St. Paul, in a moment, in the twinkling of an eye, on the last trump, ano? For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Therefore, sa pagkabuhay na maguli, pag tayo niresurrect na ng ating Panginoon, totally magkakaroon ng change in the twinkling of an eye. Ano? Kaya, yung salitang life after death, walang ano yun eh. After all, if you have to analyze, ano ba ang namamatay, kapatid na Willie? Ano ba namamatay? Di ba ang katawan? Opo. Yan. Eh yun ba after that death, mabubuhay pa uli yung katawan na yan forever? Hindi na yan eh. Papalitan nga yung katawan na yan eh, sa resurrection eh, di ba? Opo. Kaya yung terminology, life after death, parang hindi biblically sound doctrine yon, kapatid na Joseph, kapatid na Willie. Manapagan ito. We have to understand na ang tao mayroon dalawang sangkap, kapatid na Willie. Ano-ano po yun, Brother Eli? The material and the spiritual. No? The material is temporal and the spiritual is eternal. Apo. Sinasabi yan sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Ganito nakasulat. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Tatapwat, ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Yan po ang sabi sa... Maliwanag yan, kapatid na Willie, no? Opo. Things that are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. In our being as a man, meron tayong dalawang sangkap. There are two, shall we say, parts of our being. The temporal and the eternal. Yung ating espiritu, yun hindi naman namamatay yung kapatid na Willie eh. Opo. Ang namamatay yung ating katawan. Yun ang pang-samantalang sangkap ng tao. Yung laman at saka yung kanyang material things na nasa kanyang pagkatao. Yung laman, pag namatay ang tao, babalik uli yan sa alabok. Sabi ng Biblia, di ba? Opo. Kung yung laman natin, babalik uli sa alabok, hindi naman pala mamamatay yung ating espiritu kapatid na Willie. Opo. Oo, kita mo. How can you say now that there is life after death? Ha? Hindi naman mamamatay yung espiritu. But why say that there is life after death? Di ba? Opo. Yung espiritu hindi namamatay yun kaya hindi kailangan nun ng life after death. Ha? Kasi it is not dead. It doesn't die. Yung espiritu, ano yun? Eternal yun, sabi ni Paul. Ang nakikita, may katapusan. Ang hindi nakikita, walang hanggan. Kaya, masasabi ko kay Mr. Rosas ng PNU na while it is a common belief of people that there is life after death, ako ang paniniwala ko, there is death
after death, no? Pero yung life after death, walang batayan yun sa Biblia. Because yung espiritu ng tao, as an essence of his being, hindi namamatay. Yun ang magpapatuloy sa eternity. Ayun. Di ba? Opo. Therefore, illogical na sabihin yung salitang life after death. There is life in this world, and there is life in the world to come, hindi after death. Opo. Life in the world to come. Pakinggan nyo sa isang talata ng sa Lucas, kapatid na Willie. Ganito po ang sinasabi dito po sa aklat ng San Lucas. Ito po'y mababasa po natin sa 18 at 30 ng Lucas. Na di tatanggap ng makapupong higit sa panahong ito at sa sanglibutang darating ng walang hanggang buhay. Ayon. Apo. Sa sanlibutang darating, may buhay na walang hanggan, sabi ng Biblia. Apo. Diba? Apo. O, hindi life after death yan. That is life eternal in the world to come. Yon. Life eternal in the world to come. And why will it be eternal? Kasi yung ating espiritu, kapatid na Willie, na hindi mamamatay, lalagyan ng panibagong katawan. Isang incorruptible body. Yon ang sinasabi ng Biblia. Brother Eli, magandang gabi po. Magandang gabi po. Tatanong ko po yung tungkol sa doon po sa Samuel, 2 Samuel 24:1. Ang tanong ko po doon, sino po ang nag-utos kay David? Galawang Samuel 24:1. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab uli laban sa Israel, at kanyang kinilos si David laban sa kanila, na sinabi, ikaw ay yumaon, iyong bilangin ang Israel at Juda. Ano ang tanong niya, kapatid na Joseph? Sino daw po ang nag-utos kay David, Brother Eli? Basing on the scriptures and Joseph. Kaya naman nangyari yon, bawal, ayaw kasi ng Diyos na bilangin yan no? Kung mo mang gawa ng Israelita ay masasama ang gawa, nag-alab ang Diyos ng galit laban sa kanila, at kinilos niya si David para gumawa ng isang bagay na hindi maganda, na bilangin sila, kapatid na Joseph, no? Opo. Ngayon, alam mo kasi, kapatid, para magkaroon ka ng background, merong mababasang ibang talata na ang kumilos naman kay David, kapatid na Willie, Opo. Iba naman. Pakinggan mo. Sabi naman po yan sa unang Kronika 21 at 1. At si Satan ay tumayo laban sa Israel, at kinilo si David na bilangin ang Israel. Dito sa talatang ito, kung mababasa, si Satanas naman ang tumayo laban sa Israel, at kinilo si David na bilangin ang Israel. Ganito yan para maintindihan mo, kapatid, dahil this may sound confusing to others, Ganito, ang Diyos kasi, ikaw ay masama ang ginagawa mo, bawat masamang gawa, may katapat na kasama ang ganti. Bawat masamang gawa. Alam mo, masamang bilangin ng Israel masamang bilangin ng tao ng Diyos. Yan nga ang pagkakamali ng maraming mga mangangaral ngayon. Walang ginawa, hindi magbilang ng miyembro. Pagkatapos, magpalakas sa gobyerno at saka sa mga politiko dahil makakakuha sila ng votes doon sa maraming miyembro. Yan ay gawa ng demonyo sa mga pastor ng mga demonyo na walang ginawa kundi bilangin ng miyembro, sensusin para palitawing marami sila at meron silang power block, yung black voting na sinasabi. Yan, labag sa Diyos. Sa unang dahilan ganito, ang pagbibilang kasi dapat tama walang mali. Mathematically sa Biblia, eksakto ang itinuturo ng Diyos, eksakto. Because God is an exact God. Ngayon, kung bibilangin mo, hindi naman ikaw ang Diyos, ikaw ang magbibilang.
mali ka agad eh. Kasi you will be counting the righteous with the wicked. Bibilangin mo yung masasama kasama nung mabubuti. Hindi mo naman nakikita ang puso niyan, paano mo bibilangin yan. Kaya kami sa aming samahan, we refrain from counting our members. Hindi namin binibilang. Kasi maibibilang mo yung masama kasama nung matuwid eh. Ang nakakaalam ng tunay na bilang nila ay ang Panginoon Diyos. Kung sino ba dyan talaga ang totoo, kung sino ba ang hindi totoo na mga members. Meron kasing members parang si Judas, parang si Ananias, si Sapphira, may mga kasama na dyan si Ber Santiago, di ba? Eh kung bibilangin mo yon, magkakamali ka, ibibilang mo 12, hindi naman pala 12, 11 lang pala. Di ba yun talagang sa Diyos? Kaya hindi ipinapabilang ng Diyos ang Israel sa kanyang kabuuan. Wala kang mababasang utos na bilangin ang Israel sa kanyang kabuuan. Kapatid na nagtatanong, no? Pero dahil sa ang Israel ay masama, lumalabag na palagi, dumating yung panahon na nag-alab na ang galit ng Diyos sa Israel. Dahil masama, kinilos ngayon ng Diyos si David para bilangin ang Israel. Pero hindi Diyos mismo ang teksto na kumilos, kundi kinasangkapan ng Diyos si Satanas. Si Satanas ay tumayo laban sa Israel. Tinan mo ha, tinan mo, merong irot rito eh, kung nag-iisip ka lang, ano? Ito nga isa sa mga pinagkakakurtahan ng utak ng mga pastor eh. Dahil ba't daw ganito? Sa kabila si Satanas, sa kabila naman sa Diyos. Eh, kasi ganito eh, yung salita, si Satanas ay tumayo laban sa Israel. Imagine, lalabanan ng laban si Satanas sa Israel, eh samantalang gumagawa sila ng masama, dapat magkakampi sila, di ba? Sa panahon na gumagawa ng masama ang Israel, nagalit sa Diyos, dapat magkakampi sila ni Satanas. Pero ang letra, laban sa Israel, tumayo si Satanas. Ibig sabihin kasi, ay kinasangkapan ng Diyos si Satanas, no? Para gumawa si David ng isang gawang hindi marapat dahil hindi nga dapat binibilang ang mga tao ng Diyos dahil walang taong may karapatang magbilang niyan, kapatid. Kaya maintindihan mo sana ang paraan ng Diyos ganito. Bawat gawang mali, may katapat na mali. Bawat gawang masama, may katapat na masama. Yan ang dapat mong maintindihan dyan. Kaya, pag ang tao ayaw pasakop sa Diyos, ipinapaubaya niya sa demonyo yung ayaw pasakop sa Kanya. Pakinggan mo sa 2 Tesalonica. Sabi po yan sa 2:11. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Ayon, pinadadala ang wika sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian. It is God's will na sige na, dyan na kayo sa pagkakamali. Ayaw nyo rin lang eh. Magniwala na kayo sa kasinungalingan. Ayaw nyo rin lang ng kabutihan. Bahala kayo. Yan ang attitude ng Diyos doon sa mga taong ayaw kumilala sa Kanya, kapatid. Ganyan na nangyari sa Israel. Ayaw silang kumilala, labag ang gawa nila, kinilos ng Diyos si David through Satan para bilangin ng Israel. Isang gawang mali, hindi tama sa paningin ng Diyos. Doon po naman po sa, hindi ko lang po tukoy kung anong version, yung pong inilihim sa mga pantas, tapos sa bibig po ng sanggol ay pinuri siya. Yung sinasabi sa Mateo 11:25, Brother Eli. Ito po nakasulat. Nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Anong tanong mo, Rico? Ano ba yung sinasabing
name po dyan, yung pong nasa sa awit, 89.8, yung po ba yun? Brother Joseph, alam ko na yan. Yun yung nakausap ni Brother Eleanor sa may Paranaque. Yung ang pangalan daw ng Diyos ay Uha. Ayun, Brother Eli. Alam ko na. Opo. Ang gusto mong i-drive, ipinahayag ng Diyos sa mga sanggol, ano? Opo. Kapatid, para ikaw lang sana masagip po sa maaaring pagkakamali na iyong mapuntahan, ano? Bibigyan kita ng malaking konsiderasyon, kapatid, ano? Kasi baka maligaw ka, no? Alam mo yung sinasabi ni Kristo sa Mateo 11:25, mga bagay ng ano yon, mga bagay ng Diyos. Ang katunayan, kung itataas mo sa 24, pakinggan mo, ha? Ito po sabi sa 11:24, tatapwat sinasabi ko sa inyo na higit na mapagpapaumanhinan ang lupa ng Sodoma sa araw ng paghuhukom kaysa iyo. Ayun. Sa Sodoma kasi hindi ipinangaral ang salita ng Diyos sa kanilang kasamaan, hindi sila nakarinig ng salita ng Diyos. Pero kung naipangaral lang yung salita ng Diyos, baka hindi nagunaw ang Sodoma at Gomora, ang sabi ng Panginoon. Kaya, pagdating ng araw ng paghukom, ang mapagpapaumanhinan ang bayan ng Sodoma at Gomora kaysa doon sa mga nandoon sa Israel na hindi naman sumunod. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, idinuktor niya yung talata, ako ang wika'y nagpapasalamat sa iyo, o Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na yung inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Ngayon, ganito yan. No? Yung sanggol na tinutukoy at yung mga bagay na ipinahayag sa kanila, hindi yung pangalan ang sinasabi diyan. Mga bagay, maraming bagay yan, Inilihi mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino. Yung mga nandyan sa relihiyon sinasabi mo, ang pangalan daw ng Diyos, sa sanggol, yung uha. Alam mo yun hindi naman yun sa pero kung bibigkasin mo yun, wala letter J sa Hebrew. Kaya ang katumbas ng letter J sa Hebrew is Y. Ano naman ang uha kaya? Layo nun. Alam mo, yung nagturo niya, malaking tanga, malaking taranta. Walang giyayang nagturo niya na ang pangalan daw ng Diyos, Uha. Malaking kasira yan. Opo. Hindi naman lalaban ng diskusyon yan. Kung lalaban lang yan, lalabanan ko yan. Para lang yan huwag makapaloko sa kapwa-tao. Itong pangalan daw ng Diyos, Uha. Pati yung sanggol na sabi niya, hindi man niya alam kung anong kahulugan ng sanggol dyan. Akala niya, yung sanggol na agumpanganak, hindi totoo yun. May mga sanggol, kapatid, na terminolohiya ng Biblia, pero matanda na yung tao, pero sanggol. Tawag lang dyan, ay sanggol kay Kristo. Pakinggan mo sa talata ng unang Korinto. Ito po sinasabi sa 3:1 ng unang Korinto. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Meron tinatawag sanggol kay Kristo. Akala nila, kabasa sila ng sanggol, akala nila yung umiiyak ng uha-uha. Hindi naman siya, yung dyan, hindi naman yun Malukong namang malaki yan. Nung lumikha po kasi ang Diyos, ginawa po, nung lumikha ang Diyos noong panahon po, ginawa ng Diyos ang tao para gumawa po ng mabuti.
alam na po ba ng Diyos na gagawa ng hindi mabuti sina Eva at Adan? Alam mo, ang sagot ng kapatid ay ganito. Alam ng Diyos na maaaring makagawa ang tao ng mali, magkamali. Pero yung hindi iniisip ng Diyos na ang gagawin niya ay masama. Ganito kasi yan eh. Alam ng Diyos kasi ang kapasidad ng tao kung hanggang saan siya. Kaya nga ang Diyos nagbilin agad sa unang tao na kanyang nilikha. Meron agad siyang restriction. Kakain kayo nito, huwag kayong kakain noon. Yan. Ganyan ang kanyang trato sa tao, no? Ipinakikita ng mga bagay na yon na ang tao is not perfectly independent from the Lord. He is dependent. Siya ay nangangailangan ng ugnayan niya sa Diyos para manatili siyang mabuti. Kaya merong bawal ang Diyos agad sa mga taong nilikha ng unang tao. Ngayon, alam ng Diyos yung posibilidad na pwede silang magkamali. Pero yung maging masyado silang masama, hindi nga iniisip ng Diyos yun Pakinggan mo sa 7:31 ng Jeremias, ito po nakasulat dito, at kanilang itinayo ang mga mataas na dako ng topet na nasa libis ng anak ni Hinom upang sunugin ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy na hindi ko inyo utos o pumasok man sa aking pag-iisip. Hindi man niya iniisip na gano'n kapatid, yung magpapakasamang masyado ang tao. Ganyan yan, kapatid. Nung pinababa po ng Diyos si Kristo sa lupa po, nasa kalagayang espiritu po ba siya noon? Nung bumaba yung espiritu ng Kristo sa lupa, espiritu talaga yon. Kaya lang, sumanib siya dun sa katawan na ipinanganak ni Maria. Pakinggan mo sa 10 ng Ebreo. Talatang 5, kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ngayon, ang sabi ng Biblia, hain at handog ay hindi mo ibig. Pagpasok niya sa sanlibutan. Ibig sabihin, hindi siya rito nag-umpisa sa sanlibutan, pumasok siya rito. When he entered the world, ang sabi niya, isang katawan ng sa akin ay inihanda mo, sabi niya. Paano yun sa English, kapatid na Joseph? And I, sabi niya, Wherefore, when he cometh into the world, he said, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. Ayon. Sabi, a body, ang sabi niya, hast thou prepared me. Hast thou prepared me. So, ipinaghanda siya ng isang katawan. Kaya yung katawan, hindi nanggaling sa langit yun Dito sa lupa yun na buo, yung pinaglihi ni Maria yon. Pero yung pumasok dun sa katawan, galing yun sa langit, pumasok dito sa sanlibutan. Yung katawan, yun ang nandito sa sanlibutan. Kaya yung paniniwala ng iba na kung si Kristo raw dito nag-umpisa sa mundo, malaki namang kainosentihan yun sa Biblia. Si Kristo galing dito sa mundo, nanggaling siya sa Ama, sa sinapupunan ng Ama, pumasok siya sa sanlibutan. Hindi kasama yung katawan pa noon. At dito sa sanlibutan, may nang nakahandang katawan para sa kanya. Yun nga yung ipinanganak ni Maria. Kasi po, may Diyos Ama at Anak yung Espiritu Santo po. Yung Espiritu po ba rin po ba, dapat din po ba sabay nyo? Alam mo, kapatid, ang Diyos ay yung tinatawag na Diyos o Elohim sa Biblia. Ang tawag diyan merong Godhead yan may pagka-Diyos, At bahagi ng pagka-Diyos o yung kadyosan, yung Espiritu Santo, saka yung anak, saka yung Ama. Ngayon,
dapat bang sambahin yung Espiritu Santo? Pakibasa mo, kapatid na Willie. Meron tayong mababasa pong ganito sa aklat po ng Filipos. Ito po ang nakasulat dito sa talatang 3 po ng Filipos. Sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos at nagmamapuri kay Kristo Jesus. At Hindi. walang... Yung isa panalangin sa Espiritu. Sabi naman po dito po sa aklat ng Judas. Ganito po ang sinasabi dito po sa talatang 20. Ngunit kayo mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Ayun, ang sabi, praying in the Holy Ghost, ang sabi ron. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Ang Espiritu Santo ay pinananalanginan din yan ng mga Kristiyano, kapatid. Kaya, kung yan ay bahagi ng Godhead. Kaya, sa pagsamba, automatic kasama yon dahil bahagi ng Godhead yun eh. Maraming salamat po. Hello, magandang gabi po, Brother Eli. Ganda kami po. Opo. Tatanong ko lamang po sana, yung binabanggit po doon sa Genesis 2:6 po yata, ay 6:2 po ba yun, yung mga anak ng Diyos na nakipagtipan sa mga anak ng tao? Ito po ba ano po ba to? Mga anghel po ba to? Mga tao? Or ano? Kasi po, kung anghel po sila, hindi po ba nakalagay sa Hebreo, ang mga anghel po yung mga espiritu? Paano pong nangyari pong nakipagtipan yung mga anak ng Diyos na to sa mga anak ng tao? Very definite naman yung pagkakasabi ron, ano? Opo. Mga anak ng Diyos nag-asawa sa mga anak na babae ng mga tao. Opo. Kaya ini-emphasize yung anak na babae ng mga tao. Itong mga anak ng Diyos na ito, hindi mga tao ito. Di ba? Kasi kung yan mga tao, hindi kailangan i-specify pa na anak na babae ng mga tao. Dito nagpapakita ng pagkakahiwalay ng dalawang bagay na ito nang makita ang wika ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao ay nagsikuha sila sa kani-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Yan ang nasa talata. Ngayon, alamin natin itong tinatawag na mga anak ng Diyos, ano? Yung sinasabi diyang sons of God. Opo. Yan sa Genesis chapter 6 verse 2, nakalagay diyan doon sa salitang anak ng Diyos ay sa original na Hebrew na ginamit, ang ginagamit na salita ay Bane. Ano po? Bane, B-A-N-E sa Hebrew. At ito ay may kahulugang asan. Ayan, ang sabi, as a builder of the family name. Yan ang sinasabi. Sa King James Version naman, ay binibigyan nila ng kahulugan niya na afflicted, aged, tapos one born bow, branch, breed, young, plus young, bullock, young calf came up in. Maraming kahulugan, no? Pero ang pinaka rito, ang pinaka main nito ay yung it implies masculine, ang pagkakagamit diyan masculine. Kaya tinatawag yang son, hindi tinatawag diyan na children, Kasi pag tinawag na children, ang possibility na may babae malaki. But ang sinabi diyan ay mga anak ng Diyos. Yan din ang sinasabi doon sa Job, Meron din binabanggit sa Job na ganun din ang pagkakagamit sa Job 38 at ang bersikulo ay 7. Ganito naman ang sinasabi ron, kapatid na Willie. Ito po sinasabi dito, nang magsiawit na magkakasama ang mga bituing pang-umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos
ay naghihiyawan sa kagalakan. Kung mapapansin mo kapatid, yung mga anak ng Diyos dyan, naghiyawan sa kagalakan. Kailan nangyari yan? Nung ginagawa ng Diyos ang mundo. O ngayon, di wala pang tao nun dahil ginagawa pa lang ang mundo, no? Meron ang tinatawag sa Biblia ang mga anak ng Diyos. Yung anak ng Diyos na yan, ang ginagamit din dyan sa Hebrew, Bain din. Ano? Bain, yung mismong word na ginamit doon sa sinabi mo sa 6:2, yun din yung word na ginamit dyan, meron na palang mga anak ng Diyos bago pa nilikha ang mundo, na nung likhain ang mundo, naghihiyawan sila sa kagalakan. Para mapatunayan, itaas natin ang basa, kapatid na Willie. 38:4. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung meron kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman? O sinong nag-unat ng panukat diyan? Sa ano nalagay ang kanyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon? Tinutukoy ang earth, Tapos sa 7. Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituing pang-umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Ayon, kaya yung mga anak ng Diyos, yung sa kanilang luwika ay Bain, mga nandyan na yan, hindi pa nililikha ang mundo. Yan ay sons of God at yan ay mga anghel. Ngayon, ang tanong mo, ang mga anghel ka mo, espiritu, di ba? Kanong nakapag-asawa, itong ginawa nila, nasa aklat naman yan ni Judas, kapatid. Ito po sinasabi sa Judas, sa 6. At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Ayun, ang sabi ng Biblia, mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan nila ang kanilang sariling tahanan. They left their own habitation, sabi ng Biblia. The angels which kept not their first state, but left their own habitation, He hath reserved them in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Kaya, yan ay mga anghel na nag-iwan ng kanilang dating kalagayan. Kumuha sila ng laman ng tao, naglagay sila ng katawan ng tao, tapos nakisama sila sa mga anak na babae ng mga tao. Ganun sinasabi sa Biblia. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload, please like, share, and subscribe. At mag-comment na rin. Maraming salamat sa panonood.